Putik! May libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke, hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. For Media Excellence, Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Mulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom Balita. Oras natin, 5:37. Kanina sinusubukan nating tawagan si Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau. Matanong lang natin, kasi di ba meron niyang oil deregulation law na nagbibigay kapangyarihan sa mga oil companies na sila na bahala mag-adjust ng presyuhan. At may mga oil companies din, base sa ating observation, na nag-a-adjust ng presyo, biglang magbababa o magtataas kahit hindi Tuesday. Kasi Tuesday, nakasanayan natin dito sa Pilipinas, magtatayan, mag-estimate tayo ng Biyernes base sa 4-day trading. Sabado, mag-estimate tayo base sa huling araw ng trading o 5-day trading. At Lunes, i-anunsyo kung magkano yung final. Tuesday, in effect, 6 a.m. yan, ipatutupad. Karamihan, 6 a.m., merong 12 a.m. at merong hapon ng 4 p.m. Meron din namang iba na nagpatupad na ng Tuesday, magpapatupad ulit ng Thursday. May ilang oil company na gumagawa niyan. Tatanong sana natin, kung dati nang ginagawa to, bakit ngayon biglang bawal pala yung automatic kung bigla nagtataas, magkakakanya-kanya na yung mga oil companies. Kasi ngayon, marami nagugulat dahil lang alam nga natin, Tuesday next week pa at uutay-utayin nga yung oil price hike. Pero as early as now, nitong Tuesday, almost 1 peso yata yung itinaas ng gasolina. At naglalaro lang yan dapat sa 55 pesos to 58 pesos per liter. Ba't daw ngayon umabot na ng 65 to 68 pesos kada litro? Kaya yun na hindi natin malaman kung meron nga bang kapangyarihan talaga yung mga oil companies na to dictate their own prices na hindi napagkakasunduan ng lahat kasi sama-sama i-anunsyo yan tuwing Lunes. So, ewan ko ba? Busy raw ho si Director Rino Abad ng tinawagan natin kanina. Pero just the same, sana dapat malinaw na ngayon pa lang Ngayon pa lang dapat malinaw na kung paano yung uutay-utayin na ipatutupad next week. Yan ho ang aantabayanan natin sa mga susunod na araw. At syempre, yung nagsalita na ang actress na si Ann Curtis patungkol ho doon sa sexist remark na binitawan ni Quezon City Representative Bong Suntay laban sa kanya. Ang mga detalye ho niyan, antabayanan nyo ho maya-maya lamang dito pa rin sa DZRH Boom Balita. At ngayon naman, mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating himayin dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Miggy Faler Villa, magandang hapon. Ganyan din kay Margarita Guevara, magandang hapon. Sa atin hong Top 5 Story of the Week, lumantad sa kauna-unahang pagkakataon kasama ng mga nagpakilalang dating Marines at bagmen ng puganteng si Zaldico ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Sa kabila ng mga naunang pagtatanggi niya na siya ang nasa likod ng grupo, sumama si Defensor sa pulong balitaan sa Pasig City kung saan sinabi nitong malaking karangalan ang mapasama sa kaso laban sa tinawag na Brave 18 at handa siyang tumulong sa legal battle ng mga ito. Samantala nanindigan naman ang mga dating Marines na walang nag-udyok sa kanila para isiwalat ang umano'y paghahatid ng pera sa ilang opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ng grupo na handa silang humarap
sa mga gagawing investigasyon sakaling maimbitahan ng mga institusyon gaya ng Senate Blue Ribbon Committee. Para naman sa ating top 4 story of the week, kinumpirma ng National Security Council na empleyado ng Department of National Defense, Philippine Navy at isang malapit na tao sa opisyal ng Philippine Coast Guard na may kinalaman sa West Philippine Sea ang mga nahuling nangeespiya para sa China. Sa kabila ng nabistong paniniktik, sinabi naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na patunay lamang ito na gumagana ang operasyon ng militar. Kinumpirma naman ni Padilla na nakikipagtulungan na sa pamahalaan ang mga nahuling umano'y spy. Sa report ng NSC, nakakuha ng dato sa mga nahuli gaya ng listahan ng mga personnel at schedule ng rotation and resupply mission sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Kaugnay nito, umapela ang NSC at AFP sa Kongreso na iprioridad ang pagrepaso sa batas sa Anti-Espionage at isulong ang Anti-Foreign Malign Influence and Interference Act. Samantala, lahat ng ito ay pinabulaanan ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Atin namang top 3 story of the week. Isusumite na sa plenaryo ng Kamara ng House Committee on Justice ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dito pagbobotohan kung tuluyan ang dadalhin ang kaso sa Senado para sa isang trial na maaring tumapos sa karera ng Vice Presidente. Sa botong 54-1, kinatigan ng komite ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint matapos ideklarang sufficient in substance. Ito yung ang kaisa-isang bumotong negative ay si Congressman Bong Suntay. Kung mapatutunayang nagkasala, masisibak sa pwesto ang bise at papatawan ng habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Kaugnay nito, maaari nang pabuksan sa Anti-Money Laundering Council ang bank accounts ng Vice Presidente. Paliwanag ni Justice Committee Vice Chairman Representative Bel Zamora, hindi hadlang ang bank secrecy law sa oras na gumulong ang isang impeachment proceeding laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang bank deposits ay itinuturing na absolutely confidential. Ngunit maaari itong buksan kung ipag-uutos ng korte o sa kaso ng impeachment. Babalikan ho natin ang ating top 2 at top 1 story of the week. Ilan po muna mga paalala, Pilipinas ang ating oras, 5:45 ng hapon. DZRH number 1 na naman sa Metro. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZO. Labing isang minuto bago mag-alas 6 ng gabi, narito na ho ang top 2 story of the week dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Inulan ng batikos ang kongresistang si Bong Suntay dahil sa naging pahayag nito tungkol sa aktres at host na si Ann Curtis sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Justice. Nabatid na inihalintulad ni Suntay ang pahayag ni VP Sara sa pagiging designated survivor sa kanyang naramdaman umanong desire nang makitang aktres sa isang hotel. Ilang grupo ng mga kababaihan ang nagmarcha patungo sa tanggapan ng ombudsman para ireklamo si Suntay dahil sa kanyang pahayag. Sa panig naman ng Kamara, naghain na rin ng ethics complaint ang ilang mga mambabatas laban sa kanya. Samantala, humingi na rin ng paumanhin ng asawa ni Suntay na si Sheila Guevara at nilinaw na hindi siya sang-ayon at hindi niya kukonsintihin ang sinabi ng kanyang asawa. Pinabulaanan din niya ang lumabas na report na pinagtawanan niya ang malisyosong pahayag ng kanyang mister tungkol sa aktres. Nagsalita na rin ang aktres na si Ann Curtis at tabayanan nyo ho ang detalye niyan maya-maya. Ito na ang ating top 1 story of the week. Teka, kilalang-kilala na tuloy ng palagi ko parang buong mundo na si Congressman Bong Suntay, ano? Sa tindi ng mga binitawan. Nangyari din kasi siya ngayong International Women's Month. Ngayong Marso. Timing na timing. Okay yan, Kong. Ay, nako. 5:51, siyam na minuto ho bago mag-alas 6.
Nagsimula ng maramdaman sa Pilipinas ang epekto ng bakbakan sa pagitan ng US, Israel at Iran dahil sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagtaya ng oil industry sources, sumigit kumulang 11 pesos ang itataas ng kada litro ng gasolina, 20 sa diesel, base huyan sa 5 araw na trading sa world market. Kaugnay nito, sinabi ng Malacanang na bukas silang pag-aralan ang mungkahing o ipatutupad na to sa Lunes. Nakikipag-ugnayan na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa liderato ng Kongreso para mabigyan siya ng kapangyarihan na pansamantalang suspendihin ang excise tax sa langis. Samantala, tiniyak naman ng Department of Transportation na hindi maaantala ang pagbibigay ng fuel subsidy at inaayos na lamang ang proseso para rito. Una nang sinabi ng DOE na tali ang kanilang kamay para diktahan ang presyo ng langis dahil sa umiiral na oil deregulation law. Yan ho ang mga malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Unahin na ho natin sa ating mga chapsuy na balita ang balita sa bakbakang US, Israel at Iran. Ang latest ho ngayong araw, sinuspinde ng international airline na Emirates ang lahat ng flights papasok at papalabas ng Dubai hanggang sa susunod na abiso o until further notice. Ayon sa pinakahuling travel update ng Emirates Airline, hinikayat ang mga pasahero at empleyado na huwag munang magtungo sa Dubai Airport. Ito isang araw lamang matapos i-anunsyo ng Emirates ang planong ganap na pagbabalik ng operasyon ng mga flight sa mga susunod na araw. Binigyan din ng airline na hindi nila ikokompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero at crew. Sa mga nakaraang araw, humigit sa o umaabot sa higit 30,000 pasahero ang nakabiyahe sa Emirates mula sa Dubai International Airport. Dahil sa pangakong o pinakabagong desisyon, wala munang lalarga o darating na flight habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Sarado rin hanggang sa susunod na abiso ang lahat ng city check-in facilities dun ho sa buong Dubai. Ito hong anunsyo na ito ay ilang oras lamang matapos hong iulat sa AFP o Agence France Presse. Yun hong narinig na malakas na pagsabog at nakitang malaking usok sa Dubai Airport. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Sa ating balitang sports, pasok na sa round of 32 ng Indian Wells Open ang Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Ito yung matapos niyan talunin si Diana Yastremska, tama ba? Ng Ukraine ang sa score na 7-5, 4-6 at 7-5. Umabot na sa match point si Yastremska pero nakabawi si Ayala sa dalawang huling game para makuha ang third set comeback. Sunod nitong makakaharap si world number 4 Coco Gauff na matatandaang tumalo sa kanya sa quarterfinals ng katatapos lamang na Dubai Tennis Championships. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita.
Ay, magandang hapon muna kina Rose Damgo, kay RF Bausa, Tristan Wyatt Gulay, kay Leo Havares, at of course kina Mama at Papa Jan sa Cabuyao, Laguna. Dako ho tayo sa ating balitang showbiz. Bago sa ating balitang showbiz, ang very supportive natin na si Boss Jomay Paroco na nakatutok sa atin. Boss Jomay, magandang hapon. Ay, hello po. Ay. Kahit Sabado, nandito si Boss Jomay Paroco. Ayan, ito na ang inaabangan ng nakararami sa atin. Nagsalita na nga ang actress at host na si Ann Curtis tungkol sa malalaswang pahayag na binitawan ni Congressman Bong Suntay. Sa isang social media post, mariin itong kinondena ang aksyon ng mambabatas at sinabing nagsilbing poster boy si Suntay nang matagal nang umiiral na kultura ng misogyny. Sinabi ni Ann na hindi nito tinatanggap ang umano'y non-apology ni Suntay, pero tinatanggap nito ang paghingi ng paumanhin ng asawa nitong si Sheila Guevara. Nanawagan si Ann sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang naging kasalanan ni Suntay dahil nakasalalay umano rito ang integridad ng kanilang institusyon. Bukod dito, makikipag-ugnayan din umano si ang aktres sa kanyang legal team para sa susunod niyang mga hakbang. Sa huling bahagi ng kanyang statement, binigyang diin ni Ann na ang insidenteng ito ang patunay kung bakit mahalaga pa rin hanggang sa ngayon ang paggunita sa Women's Month. Tinanggap yung sorry. Yung non-apology, hindi na daw tinawag tinatanggap. na non-apology. Hindi na daw tinatanggap. Statement ni Kong Bong Suntay. Pero may isang tinanggap na sorry. Yung sa asawa. Yun ang pinaka, para nung pag nabasa mo yung statement, yun ang pinaka-sincere na sorry. Kumbaga sa magjowa, o mag-asawa, pag nagsusorry ka, wala nang dahi-dahilan. Diba? Parang Jerry. Kasi pag nagsorry ka na may dahilan pa, nagsorry ka pa. Nagsorry ka pa. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At para naman sa ating kakaibang balita, isang French programmer na-hack ang 7,000 robot vacuums. Mga robot vacuum posible daw magamit sa pang-espiya. Alamin nga natin ang detalye nan sa kakaibang report ni Jackie Resho. Jackie! Sinubukan lamang ng isang French programmer na i-connect ang kanyang gaming controller sa kanyang robot vacuum para ito ang gamiting remote controller sa paglilinis. Pero di na masyadong ginalingan ni Sami Asdufal ang pag-reprogram o hack dahil bukod sa kanyang vacuum ay nakakonekta na rin siya sa 7,000 iba pang mga robot vacuum. At hindi lamang niya nakokontrol ang mga vacuum kundi nakikita rin niya ang mga bahay na nililinis nito. Natuklasan din niyang kayang maidetalye ng robot ang buong floor plan ng isang bahay habang nililinis ito at maririnig mo rin ang anumang tunog o pag-uusap sa loob ng bahay dahil sa naka-install ng microphone sa mga naturang gamit. Dito lubos na nabahala si Asdufal dahil kayang gamitin ang mga ito sa pang-iispiya nang hindi namamalayan ng may-ari nito. Kaya naman agad itong ipinagbigay alam niya sa manufacturer ng kanyang robot vacuum na ang DJI Romo na nakabase sa China. Agad namang isinaayos nila ang naturang issue na natuklasan pero nang muling subukan ni Asdufal ang pagkonekta ay nagawa pa rin niya ang mga isinumbong niyang problema ng naturang gadget. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Thank you, Miss Jackie Resho, sa iyong balita. Kakaiba. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Balikan natin ang ating headlines. Mega oil price hike hanggang 23 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel, 13 pesos per liter sa gasolina asahan sa susunod na linggo. DOE nagbabala laban sa mga gasolinahan na nagpatupad na ng taas presyo. 4-day work week sa ilang opisina ng gobyerno magsisimula na sa Lunes. 81 OFW na naipit sa tensyon sa Middle East nakauwi na ng bansa. Posibleng matinding epekto ng El Nino dapat ng paghandaan ng buong bansa ayon sa hepe ng Pag-asa. 235 million pesos na halaga ng ipinuslit na sigarilyo nasamsam sa Batangas Port. Dating Pangulong Rodrigo Duterte mananatiling nakakulong sa International Criminal Court. At naarest ang suspect sa Parañaque shooting, dati nang may arrest warrant sa kasong homicide ayon sa NCRPO. Boom! Balita! Boom! Balita! Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado,
March 7, 2025 o 2026. Maraming salamat ho sa lahat ng ating mga nakasama mula sa kalsada, sa atin ho mga taxi, TNVS, jeepney drivers na nagkakamot ulo na ngayon dahil sa taas presyo sa petrolyo, at sa ating Facebook Live at YouTube Live, gayon din ho sa ating DZRH TV. Sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH Radio, si Jeric Barreto, at sa ating DZRH TV Tech, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang programang Spotlight with Sister L. Ang ating oras, partner, 6:02 ng gabi.